Nagbabala na naman ang China sa Amerika na itigil umano ang pagpapadala ng mga armas sa Taiwan at kahit ano pang mga advanced weapons ang ipadala ng Amerika ay hindi umano ito makakapigil sa China. Ito ay matapos aprubahan ng Amerika ang mahigit 11 billion US dollars na halaga ng armas para sa Taiwan. Alamin ang buong detalye mamaya. At 4 na barko ng China Coast Guard abay hinabol at pinalayas na mga barko ng Taiwan matapos umano itong pumasok sa pinaghihigpitang katubigan ng Taiwan. At sa ibang balita, naglunsad na ng atake ang Amerika at winasak ang maraming pasilidad o lokasyon ng teroristang grupong ISIS sa Syria bilang ganti umano sa pagkasawi ng 2 sundalo ng Amerika na inatake ng ISIS noong nakaraang linggo lamang. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Hinimok ng China ang Amerika na sumunod umano sa One China Principle at agad na itigil ang mapanganib na mga aksyon ng pag-aarma sa Taiwan. Ito ay matapos aprubahan ng Amerika ang higit 11 bilyong halaga ng armas para sa Taiwan na inununsyo na isa sa pinakamalaking pakete ng armas para sa Taiwan. Mariing tinututulan ng China ang plano ng Amerika na magbenta ng malalaking advance na armas sa Taiwan. Sinabi ng China na ang pagbili ng mga armas na iyan ay hindi umano makakatulong na baliktarin ang pagkabigo ng kalayaan ng Taiwan at ang mga pera umano ng taong bayan ay sinasayang lamang ng mga otoridad sa pagbili ng mga armas at ang paggamit ng Taiwan ng mga armas upang pigilan ang China ay hindi umano kailanman magtatagumpay. Dagdag panigo na kahit ano pang mga advanced weapons ang ipadala ng Amerika sa Taiwan ay hindi umano nito mapipigilan ang China. 美方公然宣布巨额售台先进武器计划，严重违反一个中国原则和中美3个联合公报，严重损害中国主权、安全和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向台独分裂势力发出严重错误信号，中方对此坚决反对，强烈谴责。岛内台独分裂势力以武谋独，以武拒统，大肆挥霍老百姓血汗钱购买武器，不惜把台湾变成火药桶，挽救不了台独必然灭亡的命运，只会加速把台海推向兵凶战危的境地。美方以武助独，只会引火烧身，以台制华，绝对不会得逞。 Samantala, naglabas din ng pahayag ang China kaugnay naman sa patuloy na bakbakan ng Thailand at Cambodia matapos mapaulat na nasamsam ng Thailand ang mga made in China na mga armas. Sinabi ni Goh Jakul, Goh Jakun na matagal na umanong nakikibahagi ang China sa kaoperasyon sa depensa sa Cambodia at Thailand kabilang ang kalakalan ng armas. Pero hindi anya ito tumatarget sa sinumang ikatlong partido at walang kinalaman sa tunggalian sa hangganan ng Thailand at Cambodia. Sinabi din nito na tutulong umano ang China upang mapadali ang pag-uusap at makamit ang isang tigil putukan sa lalong madaling panahon at babalik sa paglutas ng mga pagkakaiba sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon. Ang China ay patuloy anyang magtataguyod ng kapayapaan at pagpapahinto sa labanan sa pagitan ng Thailand at Cambodia. At sa ibang balita naman mga kabayan, hinabol ng Taiwan Coast Guard ang 4 na mga barko ng China Coast Guard palabas sa mga pinaghihigpitang katubigan malapit sa Kinmen. Ayon sa report, napansin ng Taiwan Coast Guard ang mga barkong Chino na nagsama-sama sa timog ng Kinmen bandang alas 12 ng tanghali noong Huwebes, kaya't nagpadala ito ng mga patrol vessels upang subaybayan ang kanilang mga galaw. Ayon sa report ng Taiwan, pagsapit ng pasado alas 2 ng hapon ay dito na pumasok ang 4 na barko ng China sa pinaghihigpitang katubigan at hindi huminto nang makaharap ang mga barko ng Taiwan Coast Guard. Kaya't dito ay lumapit ang mga barko ng Taiwan sa harapan ng mga barko ng Chino upang harangin ang kanilang daan habang naglapat ng mga radio challenge upang ma-broadcast ang mga utos na Mandarin at Ingles na umalis. Taiwan's Coast Guard drove off 4 Chinese ships that trespassed in waters near the outlying Jinmen Islands on Thursday.
Kumaripa sa mga barko ng China Coast Guard kaya't dito umano nagkaroon ng habulan at pasado alas 4 ng hapon ay tuluyan ng nakalayo ang mga Chino o nakaalis sa pinaghihigpitang katubigan. Kung pagmamasdan ng video mga kabayan ay makikitang napakaliit ng barko ng Taiwan na nakikipaghabulan sa mga malalaking barko ng China. Hindi pumalag ang mga barko ng China at hindi rin gumamit ng water cannon. Pero bakit ang Philippine Coast Guard ay hindi magawa ang ganitong mga hakbang at laging kinakawawa ang mga barko ng Pilipinas? Your actions have affected maritime order and security of all sea Taiwan. Adjust your course away and leave immediately, or we will take the necessary action. At sa ibang balita naman mga kabayan, ito na ang ganti ng Amerika kung saan ipinakita ng Amerika ang video ng pag-deploy ng militar nito tulad ng mga attack helicopter, 18 Warthog at mga fighter jets para sa isang malawakang pag-atake laban sa mga lugar ng ISIS. At dito ay tinamaan ng mga puwersang militar ng Amerika ang mahigit sa 70 target sa ilang lokasyon ng Deir ez-Zor at Raqqa sa northern Syria upang ipaghigante ang pagkasawi ng 2 sundalo ng Lua National Guard na inatake ng ISIS noong nakaraang linggo lamang. Ayon sa US Central Command ay gumamit ng 100 munition ang US Air Force sa tinatawag nilang Operation Hawkeye Strike. Ang nasabing operasyon o atake ay aprobado ng Syria habang nakipag-participate naman ang Jordan. Tinawag naman ito ni US President Donald Trump na very serious retaliation at isang babala sa sinumang magbabalak na umatake sa mga Amerikano. I ordered a massive strike on the terrorists that killed our 3 great patriots last week. 2 soldiers, 1 interpreter, all great people. And it was very successful. It was precision. We hit every site flawlessly and we are restoring peace through strength. We're all over the world. At yan muna ang mga updates sa ngayon. Happy weekend mga kabayan! This is 70 strikes inside Syria, ISIS targets. That's significant. Having covered the Pentagon for a long time, that's not minuscule. And this is in response to the killing of those 3 soldiers that you saw the president meet at Dover Air Force Base. This is a much needed and much welcome message to every enemy of America in the world that if you harm, and the president put in caps in his Truth Social, if you harm or threaten any American, especially our servicemen, he will hit you harder than you have ever been hit before. And so those people in ISIS, or whether or not they're in ISIS, I'm not sure, who are getting hammered tonight, A-10s mean they're close. They're in close and they're pounding the ground. This is the best thing President Trump could do to protect American troops and civilians abroad. I applaud him completely for doing it.